Pagbili ng 40 bagong fighter jets para sa Philippine Air Force, may go signal na kay Pangulong Marcos. Delivery ng BrahMos missile, magsisimula na. Test fire ng mga bagong missile system ng Philippine Navy, naging matagumpay. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon, kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Matapos ang napakahabang panahon na paghihintay, ay nakatanggap na tayo ng isang positibo at magandang balita patungkol sa isa sa mga big ticket project ng ating Philippine Air Force. Ayon kasi sa impormasyon, ay nagbigay na ng go signal si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of National Defense upang simulan na ang procurement process ng multi-role fighters ng ating hukbong panghimpapawid. Ang impormasyon na ito ay kasunod ng pagkakaaproba ng shopping list ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program na nagsimula noong 2023 hanggang 2032. Dagdag pa dito ay nakakuha din tayo ng impormasyon na hindi lang 12 units ang inaprobahan ni Marcos, kundi 40 brand new fighter aircraft o 3 squadron para sa ating Philippine Air Force. Ginawa umano ito ng Pangulo bago pa man siya umalis papuntang Amerika para sa trilateral summit nila ni President Biden at Prime Minister Kishida. Nitong nakaraan ay nabanggit din ng Max Defense Philippines na bibigyan umano ng prioridad ng Department of National Defense ang multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force upang matugunan na ang kakulangan sa air defense at combat capability ng bansa at upang mapunan ang anti-access area denial requirement ng ating bansa. Bagamat hindi pa klaro kung may pondo na ba para dito, ay naniniwala naman ang Max Defense Philippines na magkakaroon ng financing scheme para sa Pinas upang mabili ang mga nasabing eroplano. Sa pamamagitan nito ay hindi masyadong mabibigatan ang bansa sa pagbabayad para sa 40 fighter jets na bibilhin ng Philippine Air Force. Sa oras rin na maaprobahan na ng US Senate ang bill para sa $500 million foreign military financing ng Amerika sa Pinas, ay mas mapapagaan ito ang pagbabayad para sa nasabing proyekto at mas marami pang kagamitang pandigma ang mabibili ng ating bansa. Ang pagbili ng 40 units ng mga bagong fighter jets ay bukod pa sa isang proyekto na pagbili ng second-hand F-16 mula sa US o sa ibang third-party countries. Ang effort na ito ng Department of National Defense ay upang mabilisang matugunan ang pangangailangan ng air assets ng bansa. Idagdag pa natin ang plano na pagbili ng F-50 Block 20 Fighting Eagles para sa Surface Attack Aircraft Acquisition Project ng ating hukbong panghimpapawid. Sa puntong ito ay hindi pa natin alam kung anong multi-role fighter ba talaga ang naaprubahan ng ating Pangulo, kung ang F-16 ba ng US o ang Just 39 Gripen ng Sweden. Kung sakaling ma-materialize na ito, ay siguradong magdadalawang isip na ang mga foreign aircraft na basta-basta na lang pumasok sa airspace ng bansa. Sa ngayon ay patuloy nating tututukan ang usaping ito. Samantala, isang impormasyon ang ating nakuha patungkol sa pinakahihintay na BrahMos missile ng bansa. Ayon sa isang source, ay malapit nang magsimula ang delivery ng mga BrahMos missile para sa ating Philippine Marines. Ibig sabihin nito ay hindi pa talaga nakakarating sa bansa ang mga bagong missile systems na nabili pa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Taliwas ito sa naunang pahayag na maidi-deliver na ang mga missile system sa buwan ng Marso. Bukod sa impormasyong ito, ay wala ng iba pang mga updates patungkol sa BrahMos missile at sa mga military bases na paglalagyan nito. Sana lang ay tapos na ang lahat ng mga base militar na paglalagakan ng mga missile system at sana'y maideliver na ito sa bansa upang sa gayon ay magkaroon na tayo ng isang lehitimo, high-tech at powerful na missile system. Sa mga hindi nakakaalam, ay ang Pinas pa lang ang kauna-unahang bansa
na magkakaroon ito bukod sa India na siyang may gawa ng BrahMos missile. Kasunod nito ay naging matagumpay ang live fire testing para sa bagong Spike NLOS short-range anti-ship missile ng Philippine Navy nitong nakaraang araw. Ang missile na ito ay ang pangunahing armas ng mga bagong Acero-class fast attack interdiction craft ng ating hukbong dagat. Ayon sa report, ay kaya ng Spike NLOS missile system na maabot ang distansyang 30 kilometers. Ibig sabihin ay mas malayo ang range nito kung ikukumpara sa mga Spike ER missiles ng naunang fast attack interdiction craft ng Navy. Kung mapapansin din natin, ay nakakabit sa likurang bahagi ng barko ang mga launchers ng missile. Dahil dito ay posible na hindi na maaaring makapagkarga ng mga rigid hull inflatable boats ang dalawang bagong fast attack interdiction craft ng Navy. Kapag naipasok na sa serbisyo, ay papangalanan ang dalawang barkong ito bilang BRP Herminihildo Yurong at BRP Lawrence Narag.